Ito yung ating pag-uusapan ngayon mga kababayan na kung saan ay talaga namang kinakabahan na po, no? Itong mga Duterte sa mangyayaring impeachment ni Sara. Naku po mga kababayan, bakit nga ba? Kung napansin ninyo mga kababayan, ito po yung una nating pag-uusapan. Kung napansin niyo po, yung unang impeachment na i-final, di ba? Bakit kakabahan? Dapat masaya. Sabi ni Ma'am Audrina Malo. Kinakabahan sila, Ma'am Audrina. Kasi bakit? Nung una, kampanting-kampante si Sara. Hindi nga humaharap sa Senado eh. Hindi din humaharap sa Kongreso. At naglatag ng 16 na abogado. Ngayon, mga kababayan, mukhang hihimas na nga ng rehas. Nako, Ma'am Lani G, hello po. Sunrise, hello po. Mukhang hihimas na nga. Ma'am Carol Manzano, hello po. Hihimas ng rehas si Lustay. Nako, mga kababayan, mukhang end of political career, no? Nako, mga kababayan, ito na yung exciting part. Ito na yung katapusan ng karir ni Sara. Naku po, mga kababayan, bakit? Bakit ko nasabi na katapusan na ng karir ni Sara? Kasi mga kababayan, noong unang impeachment, ni isa sa mga kapatid ni Sara walang imik dyan sa impeachment na isinampa noon, nung unang impeachment. Kasi nga, sa Senado, si Chis Escudero ang Senate President. Ngayon mga kababayan, ang Senate President si Tito Sen. Ang Blue Ribbon Chairperson, si Lacson. So kung naalala ninyo noon, yung Blue Ribbon, si Marcoleta. Ang Senate President, si Chis Escudero. Kaya hindi na forthwith at na-archive. Ngayon mga kababayan, ang problema dyan. Bakit? Si Tito Sen na yung archive. Baka matuloy-tuloy na yun. At mga kababayan, ito pa ang isa sa aking pinagbabasihan na kung bakit si Sara ay kabadong-kabado na pati ang mga Duterte. Kasi bakit? Si Pulong, mga kababayan, hindi na mapakali. Ito po ang katotohanan. Basahin ko lang ang post ni Pulong, mga kababayan. Dahil dyan sa impeachment ni Sara. Ito po, wait lang. Saan ba yung statement ni Pulong? Ito, mga kababayan. Statement yan ni Pulong Duterte sa Bilyonaryo News Channel. Ayan po yung logo ng Bilyonaryo, BNC. Ayan po yan Basahin ko lang kung paano sila kabado at takot na takot. Bakit? Kasi mga kababayan, kapag mawala si Sara sa pwesto at ma-impeach, nga na silang lahat. Wala na silang alindog. Ngayon nga lang, wala na silang kwenta eh. Pag matanggalan pa sila ng isa, sabihin ko nga sa inyo mga kababayan, ang upuan, 4 ang paan yan. 4 nakaganon. Nakulong na si Digong. Tapos tatanggalin pa si Sara. Paano patatayo ang upuan? Sige nga, mga kababayan, kaya, naku, sabi ko sa inyo mga kababayan, kinakabahan na si Pulong. Ang mga Duterte ngayon hindi na mapakali. Bakit? Ang upuan, 4 na paa yan. 4 ang paa ng upuan. Si Digong nakulong na. May possibility pa yung upuan, tumatayo pa rin. Kahit alam natin na pilay na yung upuan, pinipilit pa rin nilang upuan. Pinipilit pa rin lang itayo. Ang problema lang, kung mawala si Sara, ang upuan, tumba na. Kasi ang malakas lang naman kasi ngayon sa mga Duterteng pumuputak, si Baste, si Pulong, si Sara, si Digong. Napilay na nga, nawala na si Digong. Tapos tatanggalin pa si Sara. Ano na lang to sila dalawa? Diba? Kaya ngayon mga kababayan, babasahin ko na. Simple lang simple lang. Imagine ninyo, ang upuan 4 ang paa. Walang upuan na ang paa 5. Saan ka nakakita ng upuan paa 5? Malay natin kung nilagyan yung gitna. Delikado yun. Bakit? Kasi kapag mapila yung isa dun, yung gitna, masyushoot, tusok ka dun. Lulusot sa puwet mo yung gitna. Nako, babalintong yan. Tatagilid. Yung umupo, mamamatay.
mababagok. Kasi upo ka sa upuan, tatlo ang paa, okay lang. Pag naputol yung isa nun, mamamatay ka, mabagok ka, or else makrack yung buto sa likod mo, yung spinal cord, di ba? Tagilid. So ngayon mga kababayan, eto na, basahin natin. First time kong narinig to, nung unang impeachment, walang ganito si Pulong. Eto na, bago pa man ihain ang anumang panibagong impeachment complaint ngayong February 2026, ayan, Sir Henry, hello po. This is a call to my colleagues. Ayan, nanawagan na sa iyang mga kapwa congressman. Congressman ka ba? Tanong lang, present ka ba? May logbook ka ba? May attendance ka ba? Huwag ninyong ipasa sa taong bayan ang isang desisyon matagal nang niluto sa likod ng saradong pinto. Huwag daw ipasa sa taong bayan ang isang, desisyong matagal nang niluto sa likod ng saradong pinto. Wow, Pulong! Galing sa'yo ha! Ang impeachment, Pulong, ay nangangahulugan na yan ang kapangyarihan ng taong bayan laban sa mga korap na opisyalis. Kaya ay tinatawag siyang impeachment. Ang impeachment, sa mga hindi po nakakaalam, ang impeachment po ay power yan ng sambayanang Pilipino na kung meron mang pinuno na korap, magnanakaw at tiwali, iyan ang gagamitin ng tao para mapatanggal ang magnanakaw. Pero anong ginawa ninyo sa unang impeachment? Yung impeachment, ginamit ninyo kay Sara kaya hindi siya na-impeach. Na instead ang impeachment ay gagamitin ng tao para masolusyonan ang problema ng bayan kasi tao ang nagbabayad ng tax, tao ang nagpapasahod, tao ang nagpakapagod tapos nakawin lang. Kaya merong impeachment na nilagay sa Philippine Constitution ng 1987 na ito ang kapangyarihan ng taong bayan. Ang salitang impeachment ay kailangang i-forthwith. Anong nangyari? Na forthwith ba? Wala. Kasi hindi tinupad. Instead na gamitin ang impeachment sa tao, anong ginawa ninyo? Ginamit ninyo kay Sara. Ang impeachment ay panangga ng tao. Pero anong ginawa ninyo? Ginamit ni Sara sa tao. Binaliktad nila, binaluktot nila ang konstitusyon. Tapos sasabihin mo, nanawagan ka sa mga kapwa mo kongresista, na huwag ninyong ipasa sa taong bayan ang isang desisyong matagal nang niluto sa likod ng saradong pinto. Kung tutuusin, Pulong, kapag magpagawa ka ng pirma kung sino-sino ang may gustong ma-impeach si Sara, baka mas marami pa sa pirma ng pagpapauwi ng tatay mo. 'Di ba? Baka nakalimutan mo, Pulong, kung sino man ang mga magboluntaryo ngayon na magpapapirma kung sinong gustong ma-impeach si Sara, baka mas marami pa sa pirma sa sinasabi ninyong tay, ako naman. Baka mas marami pang pipirma dyan kaysa sa pipirma sa tatay mong uuwi. 'Di ba? May mga nagsabing ang impeachment ay boses ng mamamayan. Totoo naman talaga. Pero anong ginawa ninyo sa impeachment na boses ng mamamayan? Ginamit ni Sara. 'Di ba? Pero ang tanong, kailan ninyo kinausap ang inyong constituent? Kailan kinausap? Halos nga ang tao nag-abang sa impeachment trial. Ang dami ngang nadismaya, 'di ba? O mas totoo ba ang kinausap ninyo ay ang administrasyon, ang budget at ang kapangyarihan? Ito na naman tayo sa budget, ito na naman tayo sa administrasyon, ito na naman tayo sa kapangyarihan. Kung meron kang hawak na ebidensya, di ipakita mo. Ipakita mo na binigyan ng budget, ipakita mo na si PBBM ang nasa likod niyan. 'Di ba? Puro lang kasi kayo kwento Kaya nga nararamdaman ninyo na wala-wala na yung ibang DDS. 'Di ba? Ayan na naman kayo sa administrasyon ang nasa likod. Ayan na naman kayo na pinunduhan ng impeachment. Diyos ko naman. Kung may hawak kang ebidensya, ipakita mo para maniwala yung mga DDS sa'yo. Puro kasi kayo paasa, puro kasi kayo kwento. Katulad niyan, pauwiin yung tatay ninyo. Nung hindi makauwi, anong sabi mo? Hindi na daw uuwi ang tatay niya hanggat si PBBM ang presidente. Tanga, kahit matapos yung termino ni PBBM, hindi pa rin yan makauwi. Pinaasa nyo lang yung mga DDS na bobo. 'Di ba? Sunod. Kapangyarihan.
Kay murag klaro kaayo kung kinsa ang gisunod. Ayan, mukhang klaro daw kung sino ang isusunod. 'Di ba? Sino ang sinusunod? Si PBBM ang pinagbintangan niya na nasa likod ng impeachment na to. Diyos ko naman. Alam mo Pulong, simple lang yan ha. Kung si PBBM ang nasa likod ng impeachment na to, hindi sana to aabot ng isang taon. E di sana nung una pa lang na-impeach na si Sara. 'Di ba? Ngayon, ingon ana ba jud ang boses ng taong bayan o boses lang ng iilan? Ayan, nga may hawak sa pundo ng impluwensya. Alam mo, sa totoo lang Pulong, kung isipin nating pundo at impluwensya, sa panahon ng tatay mo, yun dapat ang inisip mo. Alam mo yun, sa panahon ng tatay mo, pag sinabi ni Digong, isara mo yan, sara. Baka nakalimutan mo Pulong, nung panahon ng tatay mo, na presidente ang tatay mo. Sinabi ni Digong, ikulong mo yan, kulong. Patayin mo yan, patay. Isara mo to, isara. 'Di ba? Sinong maimpluwensya? Si Marcos o yung tatay mo? Eh ngayon nang nakakulong, mas kinatigan pa rin ang mga senador, 'di ba? Gumawa agad ng resolusyon, biruin nyo, pag gumawa sila ng batas, halos tagtatatlong taon bago maaprubahan. Pero yung resolusyon para pauwiin yung tatay mo, putang ina, 1 oras lang naaprubahan. Sige nga. Tapos sasabihin mo, impluwensya. Kung ma-impluwensya si Marcos Pulong, isa lang ang sasabihin ko, eh di sana yung mga kaibigan mong kawatan, lahat yan nakukulong. Kung ma-impluwensya. Pero anong ginawa ni Marcos? Trinaydor siya. Ultimo nga, miyembro ng gabinete niya. Appointed ng tatay mo eh. Ultimo nga, miyembro ng gabinete niya. Nasuhulan ng tatay mo eh. Di ba? Sunod. Alam ng lahat na nasa politika, walang libreng pirma. Alam nyo, ayan na naman tayo sa walang libreng pirma. Ulitin ko, kung meron nga kayong ebidensya, na kada pirma may pera, ipakita ninyo. Katulad nung kay Chavit, namigay siya para may sumama sa rally. Nagpicture ang tanga. Di nalaman na namigay siya. Diba? Ganun dapat. Para mapaniwala ang tao. Alam mo, sa totoo lang, mahirap yung puro kwento Pulong. Diba? Ano daw, sabi niya? Alam ng lahat na nasa politika, walang libreng pirma. Walang libreng pirma. Kung meron kang ebidensya, ipakita mo. Magsalita ka, Diyos ko, kabilis-bilis. Alam nyo, inabangan kayo lagi ng media. Magpa-press-con ka. Sabihin mo, ito, pumirma si ganito, binigyan siya ng 10 million. Diba? Para ma-impeach si Sara. Wala kwento lang. Sinong maniwala dyan? Katulad kay Chavit, namigay para may sumama sa rally, nag-selfie ang binigyan. Di nakita, bistado. Sunod. Kaya bago pa kayo pumirma, sagutin ninyo muna ang taong bayan ang kapalit. Sino ang nagdikta? At kanino kayo tunay na loyal? Ayan na naman. Sa sino ang nagdikta? Kanino kayo tunay na loyal? Alangan man magiging loyal kami kay Digong, wala namang kwenta si Digong. Ano bang makukuha namin? Diyan pa nga lang sa signature campaign ninyo na pauwiin si Digong, anong benepisyo ng mga tao dyan pag nakauwi si Digong? Sige nga. Sige nga, tanungin ko kayo. At sa mga DDS na nanonood sa akin ngayon, sabi kasi ni Pulong, alam ng nasa politika na walang libreng pirma. Kaya bago pa kayo pumirma, sagutin ninyo muna ang taong bayan ang kapalit, sino ang nagdikta at kanino kayo tunay na loyal. Sige, sa tunay na loyal tayo. Alam na naman ang mga kongresista magiging loyal kay Sara. Anong ginawa ni Sara sa mga kongresista? Binaboy niya. Diba? Alam nga naman ang mga kongresista magiging loyal sa inyo. Anong ginawa ninyo sa Pilipinas? Ginulo ninyo. Diyan pa nga lang sa signature campaign ng mga DDS na bobo. Pag makauwi si Digong, anong makuha nilang benefits dyan? Sige, sabihin natin, lumusot sa ICC yung pirma ng Pilipino para pauwiin si Digong. Pag nakauwi si Digong, magbago ba ang buhay ng mga Pilipinong mahirap na pumirma? Magbago ba? Diba? Magbago ba? Ang pumirma na tindera, magiging ano na siya? Magiging mayordoma na siya? Yung pumirma ba na nagtinda lang ng yosi na nag-aalok ng pasahero sa jeep, nagbabarker, magiging ano ba siya? Magiging presidente ba siya ng Pilipinas pag nakauwi si Digong? Diba? Loyal ang ang kasabi ang usapan dito, loyal. Paano maging loyal ang mga kongresista kay Sara o sa tao? Anong ginawa ninyo?
Binaboy ninyo Pilipinas. Tignan nyo yung mga sundalo. Yung mga retired military. Kinumbinsi ninyo na sumuporta kay Sara at bumitaw kay BBM para si Sara ang maging presidente. Kung magkaroon lang din naman tayo ng presidente na may kapansanan sa pag-iisip, anong mangyari sa ating bansa? Diba? Kung magkaroon tayo ng presidente na hindi marunong magsalita kung ano ibig sabihin ng pandesal, saan tayo pulutin? Sa kangkungan? Kung magkaroon tayo ng presidente na hindi marunong mag-English, putang ina, kung makaharap yan ng Chinese, hindi magnihaw, sihaw, sipo, Xi Jinping, gurgur tayo. Putang ina. Anong mangyari sa atin? Diba? Tapos sabihin mo, loyal. Kung ikaw, edukado kang kongresista, edukado kang senador, tapos makita mo, pababain ang presidente kaya ang ipalit, bobo. Hala ka! Papayag ka! Kung ikaw si Risa Hontiveros, kung ikaw si Laila de Lima, makita mo si BBM bumaba, si Sara ang ipalit, matutuwa ka? Kaya nga mas pinili ng mga liberal senators at liberal politician na kahit ayaw nila kay BBM, minahal nila si BBM. Bakit? Kaysa magmahal sila ng bobo. Kita mo yan? Biruin mo, ang laki ng pagpakumbaba ng mga kakamping kay Marcos. Alam nila na ayaw nila kay Marcos. Pero bakit? Minahal nila si Marcos. Bakit? Kaysa naman magkaroon ng presidenteng bobo. Diba? Tingnan nyo ang kakamping. Alam natin galit na galit yan kay Marcos noon pa. Pero anong ginawa nila? Minahal nila si Marcos. Kasi kaysa naman magmahal sila ng putang inang bobo. Diba? Oh my goodness. Tapos tanungin mo kung sino loyal, sa tao ba? Or, ay nako. Ang pondo sa bayan, hindi personal na pera. Ang tao, merong karapatan manghingi ng hustisya. Ayaw nagpa-inosente. Ang Pilipino, hindi bobo. Ang impeachment ay hindi political favor, hindi bayad na serbisyo at hindi utang na loob. Yun naman pala. Ang impeachment ay hindi bayad na serbisyo at hindi utang na loob. Pero anong ginawa ninyo sa unang file na impeachment? Di ba naging numbers game? Hindi pala bayad na serbisyo at hindi utang na loob. Pero anong ginawa ng Supreme Court? Lahat appointee ni Digong ginawang ang konstitusyonal. Di ba? Ang impeachment ay hindi political favor, hindi bayad na serbisyo at hindi utang na loob. Pero anong nangyari sa unang impeachment na para sa tao? Walang nangyari. Kasi bakit? Halos lahat ng nasa gobyerno ay tuta ni Digong. Diba? Ayun pala sa salitang hindi bayad na serbisyo at hindi utang na loob. Anong ginawa ni Chess Escudero? Ba't hindi niya pinatuloy? Kasi bakit? Mahal niya si Sara? Anong ginawa ng mga senador na ayaw pumirma? May utang na loob. Kasi bakit? Dati silang kaalyado ni Digong. Ilang senador ang hindi pumirma na ituloy ang impeachment at i-archive. Yun naman pala ang salitang hindi bayad na serbisyo at utang na loob eh. So anong ginawa ng mga senador na hindi pinatuloy ang impeachment? Hindi ba utang na loob ang tinihin nila? Anong sabi ni Robin Padilla? Kahit silaban ako, amoy Duterte ako. Hindi ba utang na loob? Si Presidente Duterte, mahal na mahal ko yan, parang tatay ko yan, sabi ni Bato. Si Bongo, anong sabi ni Bongo? Bakit mo ipa-impeach yung tao? Dinala sa daig. Walang tsinelas sa kapaa. Ano? Hindi utang na loob? Hindi bayad na serbisyo? Yun naman pala galing sa bunganga mo eh. Pero anong ginawa nung unang impeachment? Halos lahat. Hindi pumabor. Hindi nila pinatuloy, hindi pinatrial. Pumirma sila na i-archive. Sa madaling salita, binasura. Kung walang utang na loob yun, at bayad,
Do you think hindi yun i-forthwith? Kaya nga yung professor ng UP, anong sabi? Salitang forthwith sa madaling salita, immediately. Hindi maintindihan, aanhin mo yung pinag-aralan mo at posisyon mo sa gobyerno. Kung ang salitang immediately, hindi mo magawa-gawa, pinagpalit mo, pinagpalit mo ang reputasyon mo sa isang mali. Baka nakalimutan niyo anong sabi ng professor ng UP. Diba? Yung salitang forthwith, sa madaling salita, immediately, hindi mo maintindihan. Walang saysay ang posisyon at pinag-aralan mo kung ang dignidad mo ipagpalit mo sa mali. Diba? Tapos, ayan naman pala, galing pala sa bunganga mo yung walang utang na loob at hindi bayad na serbisyo eh. Baka nakalimutan mo itong sabi. Ito wait. Nang marinig mo, ito, pakinig ko sa iyo. UP to Escudero. Ito pakinig ko sa iyo. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang Oh. upang panindigan ito? Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate lang. At binigyan pa ito ng bagong pahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Diba? Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Diba? Batch 2025. Hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Remember this. If money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento? Diba? Hindi makapagsalita ang profesor ng UP kung hindi niya napansin. Tapos, hindi ka ba kinikalabutan? Nagsabi ka na hindi bayad na serbisyo at utang na loob? Pero anong ginagawa ni Jesus Escudero? Anong ginawa ng Senado sa unang impeachment? Anong ginawa ng Supreme Court sa unang impeachment? Hindi ka ba natamaan ng kidlat pulong? Hindi ka ba nanginginig habang nag-react ka niyan? Hindi ba tumatayo ang balahibo mo na nanggaling mismo sa bunganga mo yan? Itigil nyo na kasi yung pagsalita ninyo kasi bumabalik sa inyo eh. Ang taong bayan hindi bungol. Ang taong bayan hindi bulag. Ang taong bayan gising na gising. Diba? Tapos manggaling pa sa inyo. So ano to? Ano to? Konsensya? Nangungonsensya? Ano to? Lokohan? Ano to? Tangahan lang? Huwag niyong baliktarin. Kayo ang gumawa niyan. Diba? Sino bang nagpahinto ng impeachment nung una? Tao ba? Anong kapangyarihan? Ang daming tao, taong bayan na dismaya kung bakit hindi tinuloy. Simple lang naman ang hiling ng tao. Kung walang kasalanan, ituloy ang trial. Bakit hindi tinuloy? Di nga? Kung walang pagnanakaw, walang korupsyon, walang kasalanan, dapat tinuloy ang trial para makita. Simple lang yan, pulong eh. Diba? Kung ako pagbintangan, at sabihin, nagnakaw yan, hindi buksan ninyo, kalkalin ninyo kung nagnakaw ba ako. Pag nakita ninyo at nalaman ninyong nagnakaw ako, di ikulong. Pag nakita ninyong hindi ako nagnakaw, di manalo siya sa 2028 election. Simple lang yan. Kung wala kang tinatago, huwag kang matakot, ipabuksan mo. Huwag mong i-archive. Ganun lang kasimple. So anong kinakatakot ninyo kung may impeachment? Kung walang kasalanan, wala ka dapat ikatakot, dapat kampante ka. Kasi pag nalaman ng taong bayan yan, yung mga nag-akusa kay Sara, mapahiya yun. Kung makita nila doon, ay wala naman pala. Pero kung pagkalkal doon at nakita nga na may ganun si Sara, ibig sabihin, takot kayo. Hindi pa nga naumpisahan ang filing sa February, wala pa, guilty na kayo eh. 'Di ba?
Kung wala kang tinatago, di buksan mo. Yeah? Kung may tinatago, ayan, takot buksan. Napaka-simple, di ba? Ganun lang ka-simple. Bakit kayo umaaray? Ramdam nyo na ba? Bakit kayo nagsasalita na ngayon na wala pa namang impeachment complaint? Wala pa namang filing sa February pa? Kasi nakikita nyo, wala na kayong kakampi sa Senado? Matutuloy na ang trial? Tandaan nyo, naka-archive lang. Nakaganon lang Pag binuka yun, diba? Ganun yun. Huwag kang matakot kung wala kang tinatago. Ngayon, kung may tinatago ka, talagang matakot ka. Alam na. Yeah? Dito pa lang alam na ng taong bayan. Wala na kasing maghaharang sa Senado. Sana, Tito Sen, baka magulat na lang kami. Nagiging DDS ka na rin. Tito Sen, baka naman ayaw ko na mag-say. Diba? Ayaw ko na mag-say. Tito Sen, ayaw ko na mag-say.